Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Foreign Service Institute bumisita sa NOLCOM upang pagtibayin ang ugnayang diplomasya at depensa. NOLCOM Multi-Sector Governance Council pinasinayaan ang bagong renovate na St. Thomas Aquinas Chapel sa Camp Aquino. Mahigit 2 milyong pisong tulong mula sa ICLIP para sa sumukong leader ng komunistang teroristang grupo sa Cordillera Administrative Region iginawad na. Lahat ng yan, dito lamang sa Amyanan Media Channel. Sa gitna ng hamon sa seguridad ng rehiyon, mas pinagtibay ng Department of Foreign Affairs ang ugnayan nito sa sektor ng depensa kamakailan. Isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa pagitan ng Foreign Service Institute at Northern Luzon Command upang palakasin ang kanilang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Alamin sa aking report. Pinangunahan ni Director General Francisco Noel R. Fernandez III ang mga delegado mula sa Foreign Service Institute ng Department of Foreign Affairs sa kanilang pagbisita sa Northern Luzon Command nitong ika-10 ng Oktubre sa Camp Aquino, Tarlac City upang kanilang mapagtibay ang pagtutulungan para sa kaligtasan ng rehiyon. Personal silang tinanggap ni Lieutenant General Pernil G. Buca, Commander ng NOLCOM, kasama pa ang ibang opisyalis ng command. Nagkaroon ng information briefing kung saan inilahad ng NOLCOM ang kanilang mga pangunahing operasyon na saklaw ang Hilaga at Gitnang Luzon. Kabilang dito ang paglaban sa mga komunistang teroristang grupo, pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, at pagbabantay sa seguridad ng ating soberanya at karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, na isang mahalagang bahagi ng ating pambansang teritoryo. Sa pamamagitan ng pagpupulong na ito, layunin ng Foreign Service Institute na palawakin ang kanilang papel sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ayon kay Lieutenant General Buca, ang diplomasya ay magiging importanteng sandata ng NOLCOM sa kanilang mga misyon, lalo na sa mga negosasyon, resolusyon ng sigalot, at international na pakikipag-ugnayan na tutulong sa seguridad ng rehiyon. Bilang bahagi ng pagpapalalim ng samahan, nagsagawa ng isang fan shoot ang NOLCOM at Foreign Service Institute. Isang team building activity ito upang lalong pagtibayin ang kanilang kooperasyon at pagkakaisa para sa mga sumusunod na proyekto. Patuloy na makikipagtulungan ang NOLCOM sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang mga banta sa kapayapaan at seguridad sa buong Hilaga at Gitnang Luzon. Mula dito sa San Miguel, Tarlac City, ako si Jun Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Formal nang pinasinayaan ang newly renovated chapel sa loob ng Camp Aquino na nakumpleto sa pagtutulungan ng NOLCOM at ng Multi-Sector Governance Council. Ang buong detalye sa report ni Divina Mercado. Pinasinayaan nitong Huwebes, ika-3 ng Oktubre ng Northern Luzon Command o NOLCOM kasama ang Multi-Sector Governance Council ang bagong renovate na St. Thomas Aquinas Chapel sa Camp Aquino, Tarlac City. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng suporta mula sa NLEX Corporation at iba pang mga benefaktor. Nagsimula ang seremonya sa isang ribbon cutting at unveiling ng commemorative marker ng chapel na sinundan ng isang banal na misa at pagbabasbas na pinangunahan ni Most Reverend Oscar Jaime L. Florencio, Obispo ng Military Ordinariate ng Pilipinas. Ayon sa NOLCOM, ang bagong renovate na kapilya ay magiging isang lugar ng pagninilay, kaginhawaan at gabay espiritual para sa mga sundalo at kanilang mga pamilya dito sa Camp Aquino. Formal din na pinirmahan ng deed of donation ng mga pangunahing personalidad na nagbigay daan sa matagumpay na renobasyon. Kabilang dito si Mr. J. Luigi L. Bautista,
Pangulo at General Manager ng NLEX Corporation, Dr. Mirna Q. Malyari, Chairperson ng MSGC, at si Commodore Carl A. Decapia, Deputy Commander ng NOLCOM, na kumatawan kay Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force ang commander ng NOLCOM. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Commodore Decapia ang taus-pusong pasasalamat sa suporta ng mga partner ng NOLCOM. Aniya, ang kapilyang ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating kampo na nagsisilbing kanlungan at pinagmumulan ng lakas para sa ating mga sundalo at kanilang mga pamilya. Ang renobasyon na ito ay sumasalamin sa diwa ng pananampalataya, pagkakaisa at serbisyo na siyang ugat ng NOLCOM. Ang renobasyon ng chapel ay pinangunahan ng MSGC ng NOLCOM, isang konseho ng mga lider mula sa iba't ibang sektor na nagbibigay ng gabay sa pagpapatupad ng NOLCOM Transformation Roadmap. Patuloy silang nagbibigay ng suporta sa mga programa ng NOLCOM gaya ng kanilang pagtulong sa pagpapaganda ng NOLCOM Transient Facility at pagtaguyod sa recertification ng NOLCOM sa ilalim ng AFP Transformation Roadmap. Mula dito sa Tarlac City para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Mahigit 2 milyong pisong tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno natanggap ng sumukong leader ng komunistang teroristang grupo sa Cordillera Administrative Region. Alamin ang iba pang detalye sa report ni May Quisada. Muli na namang pinatunayan ng pamahalaan na seryoso sa bawat pangako nito, lalo na sa mga nagnanais magbagong buhay na mga dating nasa loob ng kilusan. Maituturing na katuparan ng pangarap ang naranasan ng isang dating leader ng komunistang NPA sa Kalinga matapos niyang mapatunayan na seryoso ang pamahalaan sa ipagkakalob na benepisyo na naipangako sa kanya mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Mahigit 2.3 million pesos ang natanggap ni Viernes Dangiwan alias Kalipat, dating Deputy Secretary Regional Unit Centro at Commanding Officer ng Komiteng Larangang Guerrilla Baggas sa ilalim ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Ito'y kapalit ng 29 na dekalibring baril na isinuko sa pamahalaan noong nakaraang taon. Kwento ni Kalipat, ang nasabing mga baril ay ginagamit sa pagsasanay ng kanyang pinamumunuan. Laki nga talaga tintak na, hindi umanawa. So nga tinabat-bati, hindi tinanawa mi ngayon nabat-bati lang, 11 nga katao. Di, dagay dumagamin, nagsulendil da, yung dagay duma, ang kungamuti na pananda, tatag Manila na gamin. Sa pahayag naman, Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr. ng DILG CAR, dumaan sa masinsinang proseso ang mga dokumento ni Kalipat kaya't umabot ng higit 1 taon bago ito mai-award sa kanya. Dito sa 2 milyon, dapat tignan ng gusto kung talagang yung mga firearms na na-surrender, na isubmit ay sa pagpatupad dun sa remuneration of surrendered firearms by a surrenderer. Ayon naman kay Kalinga Governor James Ed Duba, isang maituturing na tagumpay ng probinsya ang pagkakagawad na sa benepisyo ng former rebel upang maipakita sa publiko lalo na sa mga natitira pang kasama na bumaba na at tanggapin ang alok ng pamahalaan na tulong para sa pagbabagong buhay. For the part of the provincial government, in-increase na namin yung assistance namin from 5,000 to 50,000 and we have also budgeted, we have a budget for livelihood projects and this now includes yung mga priority namin, yung mga rebel returnees. Kung meron pa, we will prioritize them for the livelihood kasi may pundo na kami sa livelihood for the province. Sa panig naman ng 5th Infantry Division sa pamamagitan ni Brigadier General Romualdo Raymond Landingin, commander ng 503rd Infantry Brigade, malaking bagay ang pagkakatanggap ni Kalipat sa kanyang benepisyo upang higit na mahikayat pa ang dating kasamahan na natiling nakikipagtaguan sa tropa ng pamahalaan. Sa mga kasamahan niya pa ang nandun sa loob, andun yung patuloy natin na we will reach out to them and we will assure them of the same treatment that Viernes Dangiwan experienced. Ang aktibidad ay sinaksihan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DILG, PNP, DSWD, DOLE,
TESDA at ilang kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga. Kung magugunita si Kalipat ay sumuko noong June 2023 bit-bit ang mga dekalibreng baril dahil sa pagnanais ng pamahala na tuluyan na niyang iwan ang Kilusan at buuin ng kanyang pamilya, pinangasiwaan ng 5th Infantry Division ang kanilang kasal ng kanyang asawa na si Soraya Dangiwan. Ang ganitong kahalintulad na pagbibigay ng tulong sa mga nagbalik loob sa pamahalaan ay tiyak na makakahatak pa ng mga magbabalik loob. Mula rito sa lalawigan ng Kalinga, May Quesada, nag-uulat para sa Amyanan Reports. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo po uli kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Lines. At ako naman si Jun Reposa. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Tabi ka sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Sandatahang lakas sa ilaga sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.